Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Nabanggit nyo nga yung mataas na survey ratings ng Senado. Anyway, kayo ay isa lamang doon sa 24 na senador. It also speaks of what kind of leadership naman, what kind of leader. Kaya siguro, during your term, ay mataas nga yung satisfaction and performance rating na nakuha ng Senado, Senator Migs. Tama po yan, Raymond. Alam mo, pinagmamalaki ko ang independensya ng aming institusyon. Walang makakasabi sa inyo dyan siguro sa mga senador na may diniktahan po ako sa kanila na dapat nilang gawin na tigilan or pressures, na unnecessary pressures. Dahil ako'y old school. Old school po ako na senador kung saan ako'y naniniwala sa mga tradisyon ng Senado at mga rules-based na discussions in the Senate. Hindi po ako mahilig sa compromise. Kaya nga siguro may mga nagtampo po sa atin. For example, yung pangyayari namin ni Senator ni Senator Bong Revilla, na nagbabiral na po, kung saan po kami nag-away sa floor dahil nga sa issue dun sa kanyang paa. Alam mo, Raymond, sa totoo lang kasi kung sa rules ang titignan, wala naman po talaga sa rules na nagbibigay po ng online sessions, particularly for these situations. Yes, Under our rules, napakasimple lang po. If there's a national calamity or force majeure, yung tinatawag nga natin acts of God, na hindi po tayo makakapasok sa Senado. Naging ano lang po yung issue ng COVID. First, when the COVID came, that was considered force majeure kasi pandemic po yan, pandemya po yan. Walang makakaikot, walang makakalabas ng bahay dahil may COVID-19. At that time, we amended the rules to allow online participation. Nung nawala na po ang COVID-19, and I'm very proud to say this, pag-upo ko po bilang Senate President, stricto po ako, medyo stricto po ako dyan sa attendance, Raymond. And dahil sa pag-stricto ko sa attendance, sabi ko nga, kung kaya niyong pumasok, pasok po kayo. Hindi pwedeng mag-absent or mag-online, dahil pangit naman tingnan ng taong bayan. Kasi, alam mo, Raymond, 3 araw lang naman kami nagtatrabaho dyan na may tinatawag na roll call. 3 araw lamang po yan. Yung mga kababayan natin nagtatrabaho po ng halos 1 linggo, 6 days a week, yung mga tinatawag po natin daily wage earners. Tayo nga, 3 araw lamang, tapos 3 oras lamang, from 3 o'clock to 6 o'clock, pinakamatagal na 7 o'clock. Kaya sabi ko nga, ipakita natin sa mga kababayan ang ating yung ating dedikasyon sa trabaho. Kaya I was very strict when it comes to issues like that. Kasi I'm an old school senator. Nung panahon nga ni Senator Miriam Defensor Santiago, nung siya po ay nagkaroon ng cancer, at alam naman po ng buong bayan na nagka-cancer si Senator Miriam, she filed for medical leave, pero considered absent pa rin siya, Raymond, sa roles. Kaya hingi po ako ng pasensya kung may mga nagalit sa akin sa pagiging stricto ko. Kasi ako, advocacy ko po yan, adikain ko po yan, Raymond. I have a perfect attendance, hindi naman sa pagyayabang. Since 1998, pwede niyo po i-check yung records ng House, pwede niyo po i-check yung records ng Senado. Wala po akong absent ni minsan sa aking pagiging mambabatas. And I'm proud of that. Siguro longest po yan. Longest perfect attendance ng any politician or public servant. I'm proud of that dahil pinapakita po natin ang dedikasyon natin na gusto po natin pumasok sa trabaho. In the issue of Senator Bong Revilla, immobility, he was immobile. Kaya eventually, nung nasa Senate presidency pa po ako, we agreed, okay, out of humanitarian concerns, naalala mo, nagsalita ako, Raymond, 1 week before ako tinanggal, sinabi ko, let us just amend the rules at this point in time, seeking the permission of the body to allow him to do
online participation. Ako na yung pumayag ako. Raymond, hindi ko naman sinasabi na hindi ako pumayag ako, Sir Raymond. napanood Pero kung namin. nagtampo sila sa akin, yung grupo ni Bong Revilla, pasensya na lang kasi gusto ko lang po ituloy ang traditions ng ating Senado. Mahirap kasi, Raymond, kung sino-sino pa ang hihingi ng permiso later on. Kasi kung pabibigyan mong isa, di ba mamaya, Sigurado. may isa, sabihin nila, pwede, hindi ako makapasok dahil hindi masama ang pakiramdam ko. Tapos nangangampanya pala kung saan-saan. So, hindi naman maganda yun. In fairness, in the case of Senator Bong Revilla, we know that he's immobile. Hindi talaga niya magalaw yung paa niya. Kaya, pumayag na rin kami last week na ituloy po ang kanyang online participation. So, ganun po. Medyo stricto lang ako sa mga rules and traditions of the Senate. Kaya pasensya na lang sa aking mga kasamahan kung parang stricto po tayo dyan. Pero, sana po, under the new administration of Senate President Escudero, ituloy po niya yung pagiging stricto din sa pagdating po ng ating rules at pagdating po ng ating mga traditions na isinusunod sa Senado. No, parang kilala ko yung absent na nangangampanya. Pero anyway, eto, ayaw ko namang sirain yung umaga mo, Senator Migs, pero kumusta na po kayo ni Senator Bato de la Rosa dahil sa nangyari, ginawa niya na parang naging last minute, parang last nail for the coffin. Ika nga, nagbago ba in any way yung inyong parang pagtingin sa kanya before that event, Senator Migs? Alam mo, Raymond, una sa lahat, mahal na mahal ko si Senator Bato. Among all the senators dyan na kasama ko, aside from yung grupo namin na seatmates na Solid 7, siya po ang tinuturi ko pong writer, siya po ang tinuturi ko pong taong may prinsipyo. Kaya nagulat po ako sa pangyayaring iyon. Of all people. Siguro, hindi naman niya po akong masisisi na medyo nagtatampo po ako sa kanya. Dahil sa aking dahil sa aking paniwala sa ating rules and traditions of the Senate kung saan nangingibabaw po ang chairman ng isang komitiba na gawin niyang tungkulin niya bilang isang chairman at hindi po tayo magdidikta sa kanila na hindi po natin pipigilan o tatanggalin, ay dyan po ako nadali. Raymond. Sa tingin ko, isa po sa mga rason yan dahil ako po ay nawala sa pwesto. Maraming pong nagpe-pressure din sa atin na tigil na natin yan. Na hindi ko na babanggitin kung sino-sino pa, Raymond. No? That's already water under the bridge. Yung akin na kasi, sana sinamahan na lang po niya ako na bilang isang independent na senator or at least man lang nag-abstain, di ba? Hindi na lang pumirma dun sa petition. Kasi pwede naman po siya sumama sa mayorya pero hindi naman po kailangan pumirma kasi pwede naman niya sabihin, hindi ako pipirma dyan dahil nga dito sa gulong ito ay natanggal yung aming leader. Siguro sasama na lang ako sa inyo sa darating na panahon. Pero nagulat lang po ako dahil nung pinuri ko po siya, Raymond. Sincere ka pa naman na sincere. From the heart yun eh. From the heart, di ba? Galing sa puso yun. Kitang-kita nga. Kaya nagulat ako nung nalaman ko, nung gabing yun, hindi ko pa alam, nung hinakap ko po siya, hinakap niya asawa ko, hindi ko po alam, Raymond, na nakapirma na po pala dun sa kabila. At nung gabi lang, nung dinner time, may nag-text sa akin at sabi ko, wow, napakasakit. Yun lang na masabi ko. Kaya, pasensya na lang, Senator Bato, kung medyo nagtatampo pa po ako sa iyo. There will come a day that, of course, magiging kaibigan po tayo muli. Pero bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon na maramdaman, na mawala yung nararamdaman ko dahil medyo nakakagulat. Taga Mindanao pa po siya. Yung mga taga Mindanao, medyo nagulat po ako. Dahil kami sa Mindanao, hindi po kami nag-iwan eh. Walang iwanan yung mga taga Mindanao. So, nagulat lang po ako doon sa pangyayari. And, kasi, lalo ng asawa ko, lalo ng pamilya ko. Kaya,
Medyo masakit lang, Raymond. Pero move on pa rin. Trabaho pa rin. Let's do our work. Ito nga, kasi nung sa May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.